Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Saang Planeta? Umani ng atensyon online ang isang social media post ni dating COMELEC Commissioner Attorney Guanzon matapos nitong questionin ang umanong paniniwala ng broadcaster na si Mike Abe tungkol sa umano'y pagkawala o paglihis ng suporta ng ilang Bisaya at overseas Filipino workers mula sa pamilya Duterte. Sa ibinahaging meme, makikita si Guanzon na nakatawa at nakaturo sa isang post kung saan sinasabing naniniwala si Abe na tumalikod na ang mga Bisaya at OFW sa pamilya Duterte. Kalakip nito ang linyang saang planeta kaya ito nakatira si Mike Abe sa Pluto. Kailang ang Pluto hindi naman planeta. Saan? Dito na lang sa Mercury. Mercury ba yung pinakamalapit? May kasama pang pabirong sagot sa graphic. Uranus. Mama Bing. Uranus. Uranus ba ito? Uranus. Nag-ugat ang reaksyon mula sa naunang ulat tungkol kay Mike Abe kung saan ibinahagi ang obserbasyon umano ng broadcaster na may unti-unting paggalaw o pagbabago sa mga suporta ng ilang sektor, partikular sa Visayas, Mindanao at mga OFW para kay Vice President Sara Duterte. Mariing tinutulan naman ito ng ilang personalidad katulad kabilang si Guanzon. Ako, taga Mindanao. I can confidently say, mali si Mike Abe. Mr. Mike Abe, punta ka dito sa Mindanao. Magkalisorbi tayo. Tanungin natin kung anong sinusuportahan ng mga taga Mindanao. At para makita mo, marinig mo mismo ang sagot nila. Nasanay ako ng kalisorbi nung nung kampanyahan nung 2022 presidential election. Nako, grabing kalisorbi ko nung una dahil gusto kong matulungan ang isang BBM na manalo. Of course, yung Unity. Kaya lang, sayang yung pagod ko. Kala ko, matinong presidente, ang BBM pag nanalo, wala pala eh. So, there's no way. I don't know kung saang anong basihan ni Mike Abe. Anyway, opinion lang niya yan. Everybody is entitled to his or her own opinion. But I challenge yan, Mike Abe. May isa pa. Yung vlogger na Lovely Granada ba yun? Yung nag-challenge kay VP Sara Debate. Sinabi rin niya na dahil daw sa kanya, kay Lovely Granada, dumarami na ang mga taga Mindanao na umalis na suporta sa mga Duterte. Ay nako. Again, taga Mindanao ako. I've been here since 1985 ako dumating sa Mindanao. Taga Luzon po ako, La Union. Destino ako sa Mindanao 1985. Since that time, wala na. Dito na kami nanirahan. Well, from time to time, magbakasyon lang kami sa La Union. Kaya taga Mindanao na ako. Wala pa akong nakwento na taga Mindanao nag-ayaw sa mga Duterte. Everywhere I go, mga construction workers, ito, sa malapit sa akin, 3 bahay ginagawa, may construction. Nagtatanong ako, sabi ko, ako vlogger ako, maka Duterte ako. Sabi, ay kami sir, Duterte din kami. Kahit saan ako,
punta ako sa bangko. Yan, mapag-usapan namin na sabi nila, Duterte sila. Mga security guard, makausap ko. Mga farmers, makausap ko. Duterte, Duterte as in. Kaya ulitin ko, tama yung survey ng Pulse Asia. Kalimutan ko na kung ano yung quarter last year. 97% ang approval ni BP Sara dito sa Mindanao. Pero yan, halos lahat ng taga Mindanao. 9 out of, kulang pa eh, 97% eh. Kumpara si BBM, ilan lang ang ano niya dito, 10% lang ata eh. Kaya malayo, imposible. Especially OFWs. Yan ang lakas ng Tatay Digong natin dahil yung mga pag-upo ni Tatay Digong na presidente, ganito kasi yan eh. Nung Pinoy administration, dahil sa kapalpakan ng Pinoy administration, napapahiya ang mga OFW sa kanilang amo. Lalo na yung hostage taking ba yun sa Luneta na may namatay na turista from Hong Kong. Grabing pahiya ang mga OFWs. Kaya nung umupo si Tatay Digong, yung mga matatapang niyang payag, nako, bilib na bilib daw ang mga amo ng mga OFWs. Sabi nila, can we borrow your president? Kaya naging proud ang mga OFWs. Taas no sila nga they are Filipinos kasi yung presidente nila hinahangaan ng kanilang amo. Ganyan yan. Tapos nung pandemic, kailangang i-repatriate ang napakaraming OFWs na wala ng trabaho dahil pandemic eh. Yan. Record yan ni Tate Digong. More than 600,000 OFWs na repatriate ng Duterte administration at sinasabi ng mga OFWs, first time nilang nakatikim ng VIP treatment from the government. Tumira sila sa mga hotel, kumain ng masasarap, parang wala daw pandemic dahil sa ganon. Kaya never na ang mga OFWs tatalikod kay Tatay Digong sa mga Duterte. Of course, hindi naman lahat, hindi 100%. Natingin ko, baka 90% OFWs, mga DDS yan. 10% na lang yung iba, sabi mo. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, ilang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So, bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay diri ni sa among lugar, dagan gyud nga pags. Pags dala ulan. $390 kayero. Tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami.
Aron salamat kayo sa Ginoo ug sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang. Tinaot nga magpadayon ang inyong tabang sa mga tao nga nagkalisod.